isa dun sa mga mainit na usapin yung tungkol dun sa MyFIP, yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So, ang problema kasi dito, itinataas pa yung pondo para dito sa MyFIP. So, hindi siya nagustuhan ng ilang sektor, ilang personalidad. Kabilang na dyan sina dating Finance Undersecretary Shelo Magno at si Cardinal Virgilio Pablo David. Yes. Ang sinasabi nga ni Cardinal David, parang kapag itinuloy ito, isa itong violation sa human dignity. Kasi ang mangyayari, para tayong mga ordinaryong tao na nakikiusap, na mamalimos ng hihingi ng pera, medical assistance, mula sa mga politiko, hindi natin deserve yun. Kasi una sa lahat, dapat nga, dahil meron na tayong universal healthcare, kung tutuusin, dapat wala tayong binabayaran sa ating mga medical bills. So, hindi natin dapat tanawing utang na loob yan sa mga politiko. Kanina, nakausap din natin si dating Finance USEC, Shelo Magno. Sabi nga niya, kung talagang lulusot to sa BICAM, mas maigi, i-veto na lang ni President Marcos. Kasi hindi magandang ginagamit ng politiko itong programa na ito. Para tanawing utang na loob, magagamit sa eleksyon? Abay, hindi maganda. So kanina, ang konteksto ng tanong natin kay Undersecretary Claire Castro, ano bang posisyon ng Malacanang tungkol dito? Ano yung possibility na i-veto ito ni PBBM? Ano daw? Malabo. Malabong i-veto. Malabong i-veto. Kasi ang paliwanag ni Yuse Castro, ito kasing MyFIP, ginawa siya para matulungan yung mga local, mga LGU hospitals na makapagbigay din ng zero balance billing sa mga pasyente ng kanilang lugar. So ang assurance niya, etong target nitong programa na ito, hindi na siya idadaan sa mga politiko. Dapat diretso na siya dun sa mga LGU hospitals na ang magmamanage ay ang Department of Health. So parang ang assurance na nanggaling sa Malacanang, hindi yan idadaan sa politiko. So hindi kailangang isipin na tatanawin pa yung utang na loob sa kanila kasi direkta siya dun sa mga LGU hospitals at DOH ang magmamanage. Ito po yung sinabi ni Yuse Castro. Ang plano po kasi dito ng DOH ay maiangat at maitaas po ang budget ng MyPIF dahil po ito ay para mas matugunan po yung zero balance billing sa LGUs. Hindi po kasi dadaan sa mga politiko ang pondo na ito. Dediretso po ito sa LGU hospitals at ang magpapatupad din po nito ay DOH. Sino po ba ang unang nagsabi na gusto niyang maging maayos ang budget? Ang Pangulong Marcos Jr. Ang nais niya, maging maayos lahat ang transaksyon. Yung last part na sinabi ni Yuse Castro, lilinawin ko lang yung sinabi niya na sino ba ang nagsabi na gustong maging maayos ang budget? Si Pangulong Marcos. Yon, wala na yung kinalaman sa MyFIP. Ito po ay tugon ni Yuse Castro doon sa tanong about farm to market road. Kasi alam natin na yung farm to market road ngayon ay ipinasa na sa Department of Agriculture mula sa DPWH, kasunod nga po ng mga anomaly sa DPWH. So ang concern dyan, baka mamaya inilipat nyo lang ng departamento yung programa pero ganun pa rin. Baka mamaya meron pa ring corruption, baka maging baka maging flood control project 2.0. Ayaw natin nun. So yun po yung tugon dyan ng Malacanang. Pero syempre, dahil nga po dito sa mga usapin ng anomalya, ang concern natin at ang sinisingil natin, nasaan na ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ikukulong bago magpasko? Abay, December 15 na ngayon. Hindi ba? Ang sabi ni PBBM nung mga nakakaraan niyang press briefing, nasa 37 yung mga individuals na nasa listahan. So, nasaan na itong mga ikukulong na ito? Dahil ang alam lang po natin, si Zaldico, nakansela ang pasaporte, si Sara Diskaya, na kontraktor, sumuko sa NBI. Aside from that, sino pa ba yung mga mabibigat na personalities na nakitaan natin talaga ng development? Maliban doon sa mga ilang isinauli ni na Henry Alcantara na 110 million. Diba? So, eto po ang tugon dyan ng Malacanang. Katulad po ng pangako ng Pangulo ay mayroon mai-issue ng warrant of arrest, may hindi magiging maganda ang Pasko
dahil sa mga nasangkot sa maanumalyang flood control project. So abangan na lang po natin. Pero 10 days pa naman bago magpasko. So, tingnan natin. May time pa, konti. May konting panahon pa. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi, syempre, ang pinakang mainit na hinahabol talaga natin ngayon, si Zaldico, na sinasabing nasa Portugal. Di natin alam kung nandun pa rin up until now. Pero ang suggestion kasi ni Senador Ping Lacson, bakit hindi na lang makipag-coordinate sa UNCAC, yung United Nations Convention Against Corruption. Ang sabi dyan ng Malacanang, open naman sila doon sa idea na i-explore yung pakikipag-coordinate dito sa UNCAC. Pero, kailangan daw kasi na mag-convene din muna yung counterpart nila dito sa Pilipinas, yung Interagency Committee, na ang chair ay si Executive Secretary para mapag-usapan ito. But for now, ang advice po ng Department of Justice, ang update nila, wala pa tayong ginagawang pakikipag-ugnayan sa UN. Sa ngayon, ang coordination natin ay naroroon pa lamang sa Interpol para maibalik dito si Zaldico. Sayang, pwede naman gawin both, no? Sana, simultaneous at the same time, kung talagang nagmamadali tayo. Oo, di ba? Why Hindi not? naman kailangang ito muna, tapos next yung UNCAC. Oo, tingnan natin yung mga iba't ibang mga options. Asa na ba yung sense of urgency? Ayun na nga, Oo. tama ka dun sa term sense of urgency. Nasa na nga ba yun? Oy, 10 days na lang! Dapat nga may nakulong na starting today, tama ba? December 15 ba yung binigay na date? Ay, si Ombudsman! Si Ombudsman ba yun? Nagbigay? Oo. Parang may sinabi siya na 15, di ba? Tama ka. Oo nga, asa na yun? Natin alam. Alam niyo naman na marami akong mga bisita ngayon, mga balikbayan. Oo. Nagtatanong talaga sila dyan kung kailan may makukulong. Hindi ko na alam ano isasagot natin. Uy, alam mo, Okay. pareho tayo ng experience. Meron Ang din hirap akong sagutin nakahuntahan yan. na balikbayan nito lang Sabado. Oo. Ang tanong niya talaga sa akin, kamusta na ang Pilipinas? Alam mo, nasabi ko na lang talaga, alam mo, mahirap pa rin mahalin, pero syempre, pipiliin pa rin nating ipaglaban. Ay, syempre. Oo, Diba? Kasi- pa rin. Wala eh. Motherland. Si Motherland ito eh. Diba? So, basta. Paano na lang kung lahat tayo tatalikod? Mag-give Ay, up? wag naman. Mahirap yun. Pero sana, sa susunod, alam niyo na kung sino dapat iboboto niyo, ha? Sana. Para hindi na mangyari ulit yan. Bumabalik pa rin tayo doon. Ano? Oo. Nandun pa rin eh. So, lahat naman tayo may karapatang umangal ngayon dahil hindi talaga maganda nangyayari. Tapos hindi natin mapaliwalag sa mga bisita natin na mga hindi na taga rito. Pagdating nila, ganito yung sitwasyon. Sana bumoto tayo na maayos sa mga susunod na pagkakataon para talaga pwede na sabihin na bumoto naman kami na maayos eh. Oo. Naku, may nakachika nga ako dyan na juicy. Pero, syempre, hindi natin papangalanan. Mga nagpe-prepare na nung mga plano nilang ipambato sa presidential at Ay, saka vice talaga? presidential. May sinasabi siya ng mga options nila. Pero hindi ko isi-share. Pero papangalanan mo off-air. Off-air.